parokya, mga kapatid ko kay Kristo, mga kapwa lingkod, isang mapayapang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo para sa isang episode ng ating paliwa ni Padre. At sa gabing ito, ang tema po natin ay paano pangalagaan ang tinatawag na liturgical books. Kung inyong maaalala, 2 linggo na yata nakakaraan, ay naging tema natin paano maghanda ng liturgical books, lalong-lalo na sa tinatawag na banal na pagdiriwang ng misa. Pero isa rin sa dapat nating alalahanin ay kung paano pangalagaan ito. Tandaan po natin bilang mga kapwa lingkod sa ating parokya na hindi lamang po ang sacred vessels ang inaalagaan, bagkus ang mga libro rin. Dahil alam ng bumili nito, alam ng nag-donate nito, na hindi po mura ang isang liturgical box. No? Unang-una, balikan muna natin, ano-ano nga ba ang liturgical box? Ang liturgical box ay may dalawang uri. No? Nariyan yung tinatawag na misal, yung ginagamit mismo sa misa, sa pagdiriwang ng misa o Roman misal. At ang ikalawa ay ang tinatawag na lectionary. Ito naman yung mga pinanggagalingan ng salita ng Diyos. Nabanggit yan sa inyo na sa Tagalog, 2 volumes lang. Pero sa Ingles, ang siyang may pinakamarami. Naroon ang volume 1, tapos bawat cycle, meron siya A, B, C, depende sa tinatawag na Sunday. Kasi, ang volume 1, nakatutok lang yon sa tinatawag na pagdiriwang sa araw ng linggo. Doon pinagkukunan natin ang mga pagbasa. Pag sinabi mo namang volume 2 ng lectionary, ito yung tinatawag na nilalaman nito yung year 1. Doon kukunin ang mga pagbasa sa pang-araw-araw kapag tayo ay nasa taon, sa unang taon. Samantala, yung volume 3, ang year 2 ng mga pagbasa na ginagamit sa pang-araw-araw. At ang volume 4, doon naman natin kinukuha ang iba't ibang mga pagbasa sa iba't ibang pagdiriwang, lalong-lalo na sa mga kapistahan, sa mga sakramento, at mga pangangailangan na meron tayo bilang sambayanan ng Diyos. Mamaya, mas maunawaan natin anong mga librong iyan kapag nakikita natin. Maliban dyan, nariyan rin ang tinatawag na Book of Gospels. At nandiyan rin ang tinatawag na Book of Blessings. Ano po? So marami yan. Kaya nga, sa isang parokya, dapat ang mga librong ito, yamang ito ay ika nga may presyo, may mataas na halaga, para sa ganun hindi lumaki ang gastos o dumagdag sa gastos, dapat ang librong pangliturhiya ay ating inaalagaan. At ang una na aking nire-recommenda kapag tayo nangangalaga ng librong pangliturhiya, ay dapat sila ay may lugar na pinagtataguan o pinaglalagyan upang sa gayon hindi masira, hindi maalikabukhan. At ika nga, dito nga sa Pilipinas, yamang ang ating humidity, yung tinatawag na tubig sa hangin, ay napakataas, silang unang sumisira sa mga papel. Kaya meron tayo doon pangangalaga na ginagawa. At yan ang nais kong ibahagi sa inyo. Kaya marahil ngayon magtataka kayo, bakit nandito tayo sa naging background ko ngayon. Ito po ang tutuusin ay personal ko po na pinagtaguan ng mga libro o pinaglalagyan ng libro para sa ganon mapangalagaan. May bahagi ko lang po sa inyo. Ako pare, seminary ako. Yamang sabi ko tiyak talaga magpapare ako. Ngayon pa lamang, pag-iipunan ko na ang mga liturgical books. So way back sa seminary, taon-taon po, I'm accumulating, no? I'm saving for those liturgical books that will be used later on when I become priest. Kaya ito po mga naipon ko pong mga libro ay bunga po ng mga mahabang taon seminaryo na pag-iipon o pag-iipon, lalong-lalo na binibigyan ng pagkakataon kapag summer po sa Spain na magtrabaho sa mga pastoral work namin. Maaring magturo kami ng Ingles sa mga batang
Kastila, o di naman kaya magtrabaho sa tinatawag namin library, o di naman kaya ay magbantay information center ng university. So sa pamamagitan doon, ang mga seminarista katulad ko nakakaipon and we are saving those for whatever need we have. Sa akin, inipon ko po para sa mga liturgical books. Kaya huwag po kayo mabigla, sabi nyo, ba, dami na palang libro ni Father. Ito lamang po ay liturgical books, hindi pa po ito ng mga personal books po. Ito ay magamit lamang sa misa at talagang pinakatago-tago ko dahil napakahalaga po nito para sa akin bilang isang pare. Bahagi ko po sa inyo. Yan po. Ngayon, mapapansin niyo po, ibang-iba ang pagtago natin ng libro ng liturgical books. I put it in order in a disciplined way. Ngayon, mapapansin niyo, bakit may mga balot? No? Karamihan. Kapag ang isang libro po ay walang box, katulad dito, Book ng Gospel or Visalia Romanum, agad po ginagawa po talaga ng tela. Bakit may tela? Kasi ang tela, ang siyang sabi ko nga sa inyo, katulad ng sacred vessels, siya ay pangharang sa tinatawag na humidity upang sa ganon ang liturgical books hindi agad masira. Halimbawa po, ito, Roman Missal. Mamaya po tatanggalin natin Roman Missal at ang lectionary. Ngayon nilagyan ko rin po ng tinatawag na markings. Para sa ganon, ang sakristan mayor na siya maghahanda o di naman kaya ang lektor, alam niya kung saan ang ano po. So katulad dito, sabi ko nga po sa inyo, na yan po ang Lectionary Volume 1, Cycle A, Lectionary Volume 1, Cycle B, Lectionary Volume 1, Cycle C. Sinasabi ng tatlong libro ito, sila po ang ginagamit o ito po ang ginagamit kapag araw ng linggo. Pagdating naman po sa weekdays, anong ginagamit? Ito po yon. Lectionary, unang-una ito, Lectionary Volume 2, Year 1. Ito ay pang weekdays. Lectionary Volume 3, Year 2, pang weekdays rin po ito. Pag sinabi po natin weekdays sa simbahan, ito'y tumutukoy po sa tinatawag na Lunes hanggang Sabado. Yan po ang ginagamit. Nagkakaiba lang sila, Year 1 at Year 2, kapag ang taon ay, di ba sasabi natin may odd saka even? Pag odd, ang ginagamit po, Year 1 tapos ang isa lang po Year 2. Ngayon ay 2020, Year 2 ang ginagamit natin. Pagdating ng 2021, Year 1 po gagamitin natin. Dito naman po sa Lectionary Volume 4, nandiyan na pong sasabi natin iba't ibang pagdiriwang, commons, ritual masses, public needs, at kung ano pa. Ito naman po, ito'y bago ko lang po na-acquire, pari na po ako nito. Ang nilabas sila po ay Missal and Lectionary para lamang sa mahal na Birheng Maria. No? So, for the Blessed Virgin Mary. Bago pa lang po. Tapos ito naman dito, Mass. Ako po pala yung nagmimisa po ng tinatawag na extraordinary form of the Mass. Kaya napadami ang ibang libro dito dahil ang ibang libro ay hindi po lamang sa misa natin na ordinary form. Yung tinatawag nilang For Novus Ordo. Kung mababalik, kung maalala nyo po, noong unang episode natin ng Paliwanag ni Padre, yun po ang aking pinaliwanag. What is the difference between the Novus Ordo and the traditional Latin Mass? Ano po, balikan nyo na lang po doon. Magkaiba po talaga, bagaman parehong misa po yun na meron tayo. So yamang magkaiba sila, magkaiba rin ang libro na ginagamit sa pagdiriwang. Ang ginagamit po doon ay yung tinatawag na 1962 Missal. Kaya meron po ako, 1962 Missal, ito po ay para lamang sa patay. Specific po ang kanilang aklat. Tapos, ito 1962 rin po, ang pagkakaiba lang, English po ang kanyang mga readings, pero ang mismong ritual ay Latin. At ang puro Latin po, ito 1962 rin, Latin na siya, readings and ritual. Ano po? So, maliban dyan, nandyan po Book of Blessing,
At meron pa ulit dito, Missalia Romanum, 1962 pa rin po ito. Hindi ko lang po napaliwanag sa inyo, kasi nung lumipat ako ditong side, ano naman po dito? Itong Missalia Romanum, Latin rin po yan. Pero para sa misa natin kasalukuyan, sa wikang Latin. Book of Gospels, Roman Pontifical. Pontifical po, normally po ginagamit po ito kapag ang mahal na obispo ay magdiriwang ng mga pagdiriwang sa misa exclusive lamang para sa kanya. Ano yung mga pagdiriwang na exclusive lamang para sa obispo? Halimbawa po, kapag exclusive yung sa kanya, siya lamang pwede magkumpil. Dito po kinukuha ang ritual. Mag-o-ordain ng obispo, ng diakono, ng pare, dito po kinukuha ang ritual. So ang mga pagkakalago po ng mga ritual na para lamang sa obispo, sa kanya po yan, dito po nakalagay. Ito naman po ay collection ng Order of the Mass, Order for Celebrating Marriage, saka Prayers of the Faithful. Tapos, lahat ng librong itong tutuusin ko, mula dito, ito, napapaloob lang sa isang libro. Daily Roman Missal. Paano nangyari yun? Ako po, minumungkahi ko sa inyong lahat, lalo na sa lahat ng live ko, kung gusto nyo masubaybayan ng misa at meron kayong tinatawag na sacramentary o yung Roman Missal, at the same time, the lectionary, napapaloob yun dito. Father, paano pumasya? Napakarami nun. Una, pinalit ng letra. Pangalawa, ang papel na ginamit ay napakanipis. Ganito po yun. Para nang makita nyo po. Ito po, isa sa mga gusto-gustong dalhin, lalong-lalo na kapag may misa na konti lang nais mong dalhin libro, kompleto na lahat, ito po yun. Ayan po siya. So, ang papel niya, napakanipis. At ang letra niya, dikit-dikit, halos. Nung pagdating doon, itong lahat ng yan, lectionary po yan. Sa likod, lectionary rin po. Nilagyan ko lang ng tinatawag nito po na tabs para madali sa akin na ilipat o isalin ang bawat pahina kapag nagmimisa. Ang kagandahan pa po nito, kung mapapansin niyo po, meron siyang Latin sa ordinaryong misa natin at meron siyang English. Kaya kung Latin ang Mass, masusundan mo dahil may translation sa English. So isang napakagandang misal para sa mga laiko o di naman kaya sa mga seminarista na gustong masundan ng misa at para madagdagan ang kanilang concentration. Ayan. Ngayon, mapapansin niyo po, sabi ko nga sa inyo kanina, ay bago pa po magpatuloy, Father, kung wala kayong Tagalog, meron rin po akong Tagalog. No? So ito po, meron akong dalawang uri ng Tagalog na misal. Nilagay ko po dito, ang pagkakaiba, kasi sa Pilipinas, ang unang naabutan ko po na ginagamit natin pang kasalukuyan ay yung tinatawag na nilimbag, no? Published by St. Paul's, no? Or St. Paul's Publication. Ito po yun. Tapos, ditong mga nakaraang taon, hindi na po ang St. Paul ang nag-publish. Ang nag-publish na sa aklat ng mga sa Tagalog ay ang mismong Roman Catholic Archdiocese of Manila. Kaya nilagyan ko po dyan Arkham. Ano po? Ngayon, pag tinanong niyo po ako, Father, ano mas maganda dyan sa dalawa? Huwag sana magalit sa akin ang mga gumawa nito sa Arkham, pero napakadaling mapunit po nito ng ginawa nila. Kaya nga nabalitaan ko nitong mga nakaraang taon o buwan yata, lumabas ang Arkham ng panibagong Roman Missal na kung saan kinapala nila ang kanilang papel. Pero ganun pa din, mas preferred ko po talaga gamitan ang nilimbag ng St. Paul dahil tingnan niyo po ang kanilang inihanda. May tinatawag na lalagyan, maliban doon, may tinatawag na tabs. Ano po? Ang Arkham po ng ginawa yan, walang ganito. Ngayon, ang kahalagahan po nito, marahil hindi pa natatanong, bakit may tabs? No? Dahil kung tutusin, kapag ang pari nagmimisa at susundan lang talaga ang instruction, ito po ay napakahalaga
para maglipat ng pahina na hindi nawawala kaagad ang pare dahil napaka-clear kung saan niya dapat bubuksan. Walang dictionary. So lumabas rin ng Arkham, ito nagustuhan ko talaga sa lahat, kahit sabihin natin napakanipis ng kanilang papel, kompleto ang ginawa nila. Nandyan po ang Kwaresma at pagkabuhay, hinati-hati na nila, depende sa panahon. Nandiyan Adbyento at Pasko, so ito, manipis ang papel, ito makapal ang papel. Manipis ang papel, makapal ang papel. Pero sa karaniwang panahon, sabi nila lumabas rin sila pero wala pa ako nakikita na makapal na papel. Kaya wala pa ako noon. At ito naman po para sa mga santo. No? At kasabay nito, nilagay ko rin dito ay yung misa para sa paglilibing. Tapos dito sa Pilipinas, isang gustong-gusto ko na ginawa nila. Kung kanina, sa Ingles, lumabas sa US ng tinatawag na Prayers of the Faithful for Sundays, ABC. Sa Pilipinas, mas maganda ang ginawa dahil kinumpleto nila hindi lamang po sa araw ng linggo, kundi araw-araw meron po tayong Prayers of the Faithful. Ang kagandahan dyan, meron sa Tagalog, meron sa Ingles. At maliban doon, naglabas sila ng hardcover saka softcover. Ito naman po ang nilabas na tinatawag ng, ito ay mga Sons of Mary Immaculate, o mas kilala sila sa Shimay. Yun po ay mga gabay sa iba't ibang sakramento. Mula sa binyag, sa communion, first communion, kasal, banal na orden. Tapos, nitong mga nakaraang taon, kahuli-hulihan, nilabas na nila bilang aklat ang 7 Sacraments. So, nandito po. Nagustuhan ko lang siya kasi napaganda ng ginawa nilang apostolate, no? Para sa mga sakramento. So, dyan po nilalagay. Ngayon, yamang pinaliwanag ko po ang nilalaman nito ng mga aklat. No, nandito rin pala dalawang book of gospel. Mapunta tayo talaga sa tema natin. Paano pangalagaan ito? So, mapansin niyo po, sabi ko, may tela. Kunin natin ito. Ayan po. Bakit? Dahil ang tela po ang magpuproteksyon sa libro. Oras na nilagay po natin sa lalagyan, alikabok at higit sa lahat sa humidity. Pag wala po ang telang ito, napakadaling masira ng libro. Gusto natin ang librong ito tumagal at least sa isang parokya ng 25 years kahit gamit na gamit siya. Bakit? Kasi kung bibili ka ng libro pang liturhiya, napakamahal niya. Pag tinanong nyo sa akin dyan, mag-comment kayo, Father, gaano kamahal ang isang libro? Sa akin, pagkakaalala po ang Roman Misa ng pinakamahal sa lahat, 25,000. Ito po, nasa 5,500 po ang isa. Ano po? So $100, minsan mahigit pa. Kaya lang nga po, kahit sinirist ako dati, binabantayan ko siya kapag sale sa Amazon or sa eBay. Kapag may sale sila, agad po akong bumibili. Dahil yun, tiyak talaga na mura. Ano po? So ngayon, pansin niyo po, 10 taon na akong pare. Siguro ang libro ito po, 12 years na po sa akin. No? Kasi hindi pa nga ako pare, nabili ko na po ito. Ngayon, ginagamit ko po ito every Sunday. Kasi ito, nakalagay kanina, Cycle B. So sa Year B, o Cycle B. Tingnan niyo po ang gold edges. No? So, ibig sabihin, talaga magandang libro siya. Ngayon, maliban na parang hindi gamit, ano po? Kasi ako pa po, sabi ko, tinuturo ko palagi kahit sa mga gumagamit ng lektor. No? Ang libro, ituring ninyo na parang Eucharistia. Kung pinapangalagaan natin ang kabanal-banalang katawan ni Jesus, dahil naniniwala tayo ng tunay na presensya ni Jesus sa Eucharistia, sa liturgical books, pangalagaan mo rin to. Kasi ang tawag natin dito nilalaman ang salita ng Diyos. So pagbukas at paglipat ng pahina, dapat alam din natin. Kaya nga, kapag binubuksan ito, silatan ko po muna dito sa, balik ko muna dyan. Kapag binubuksan po ang isang libro na makapal katulad nito, hindi lang po yung basta-basta binubuksan.
Ngayon, dahil sa napakakapal niya, no, ang iba talagang nagpapanik na, paano nga ba ito bubuksan? Kapag hindi tinuturuan natin ng mga lektor paano maghanda, ang una pong nadadali ay ang dito sa likod. Nagkakaroon ng guhit, nagkakaroon ng tupi. Ayaw nating mangyari yun. Kaya kung palagi kapag nagbubukas, automatic ilagay mo po na suporta ang mismong aklat o lectern kapag nagbabasa ka. Tapos bubuksan mo ngayon sa gitna. Para sa ganun, latag siya, hindi masira ang likod. Ngayon, paano ka magpalit ng pahina? Ang iba kasi, dito sa hinahawakan sa side, sa ilalim. Ako po natutunan ko, kabataan pa lamang, ng tunay na pagpahanap ng pahina ay nasa taas. Tapos sinusuportahan ang libro, lalo na kung makakapal o malaki ang kanyang pahina. Para sa ganon, hindi siya masira. Kasi kung ating mamadaliin po yan, masisira agad ang mga pahina at mapupunit. At nakakalungkot po yun dahil ito ay nilalaman ang salita ng Diyos. Kaya mismo makakapansin, matapos ang pari magpahayag ng salita ng Diyos, hinahalikan ang aklat dahil yun ay napakahalaga. So sana po sa mga lektor at kung sino mga talaga na magbabasa ng salita ng Diyos, pangalagaan po natin. Ano po? Kaya kapag hinahanap dito, napakadali po. Halimbawa, kung dito ka naman ganun din palagi sa taas, tapos supportahan po natin palagi. Sa taas, kumukuha, doon naglilipat ng pahina, hindi sa gilid. Pag sinara po siya, muli pong both sides, saka dapat nakalapat doon sa lector o sa lectern o di naman kaya sa table. Palaging likod ang natin para hindi siya masira. Kasi kung ganito siya, bubuksan mong ganon, maniwala po kayo. Tingnan nyo ang inyong mga libro sa mga parokya, may mga guhit po dyan, may mga cut, dahil sa hindi tamang pagbukas at paggamit. Ngayon, pagligpit po, napakahalaga na masundan natin ang tinatawag na ayos din sa pagpasok nito. Yan. Para maiwasan ang pagpasok ng humidity na siyang sisira sa ating liturgical box. Ano po? So, ang bawat isa po nito, talagang pinasadya ko po sa isang mother butler na mananahi pa po sa Immaculate Conception Cathedral sa Pasig para sa mga librong ito. Ano po? So, sabi ko nga po, itong una na natuto talaga ako paano mangalaga. Napakalungkot kasi kung ano pang pinaka may halaga siyang unang nadaling libro sa akin. Dahil ang mismong sakristan ang hindi marunong mag-ingat. O, tingnan niyo po, nabura na ang pangalan. So, pinagyan ko na lang siya ng plastic para hindi na tuluyang mawala yung gold marks. Pero ganun pa rin po, may mga tab siya kompleto at napakaganda ng librong ito. Sabi nga, kung binubuksan, ganun din, sa gitna. So ito po yung mismong ginagamit kapag magmimis ang pare. Ano po? Marahil magtataka po kayo, may dalawa pong misal sa English na ginagamit. Kasi kapag nagmimisa po ako, nais ko po na isang misal para sa altar, isang misal para sa chair, no? Bakit, Father, ganoon? Hindi lang sabay, napakagastos doon. Karanasan ang nagsabi sa akin na kapag ang misal palipat-lipat, lalong-lalo na kung ang nakatuon na mag-serve ay isang altar server na hindi alam kung paano pangalagaan ito, o di naman kaya isang altar server na maliit, ililipat ito, masisira at masisira ka agad. At yan ang natutunan ko po ng mga unang panahon. Nasira agad po ang ilalim ng Roman Missal na ito. Yun ang kinalulungkot ko. Pero ganun pa man, naagapan natin, nalagyan natin ng protection agad. Kaya mula noon, dinagdagan ko ang misal para sa chair, kung saan nagsisimula ang pare magmisa, at kapag nandun na siya sa altar, itong ginagamit po natin.
Ayan po. May balik ko lang muna para sa ganon mas maayos ang ating pagpapaliwanag. Ngayon, sa ibang libro, sabi ko nga, Father, bakit ang iba walang tinatawag na ganito? Marahil huli ko lang sinabili, hindi pa nakapagawan, pero ito dahil matagal na ito, ang kagandahan naman, dahil meron siyang sariling box. Ang Book of Gospel na ito, may box. So pag may box, hindi ko na siya bininialagyan sa kadahilanan na mismo may protection na siya against humidity. So ito pong Book of Gospel. So ganun rin, alam ng mga lektor, lalong-lalo na dito sa parish ng Our Lady of the Poor, kung saan ako ngayon po, paano pangalagaan ito, lalong-lalo na sila nagdadala. Mula sa pagdadala nila sa procession, hanggang sa paglalagay ng altar, sabi ko sa kanila, you take care of it. Kasi iba talaga, kung mapapansin nyo, bakit pa ganyan magtago? Tingnan nyo po, kung itatago natin sila na nakatayo, ang unang nadadali, hindi balanse po yan. Napakalit na bagay niyan, pero pag matagal ng panahon, masisira yan dito. Samantala, pag tinago mo sila na nakaganon, balanse. Kaya yan ang dahilan kung bakit ang libro natin hindi po nakatayo, lalong-lalo nang mabibigat ang mga librong ito. Pag maliliit pong librong yan, walang problema na itago natin as normal. Pero dahil mabibigat ito, we keep it in that manner. May ayos, madaling kunin, madaling itago. So ito po yung Book of Gospel. Anong kagandahan nito? Ang mismong content niya, ang mismong pagkagawa nito, nilagyan ng mga tinatawag na mga images, no? Liturgical images. So gustong-gusto ko pong pagkagawa nito, kaya isa sa mga tinuturing ko pong kahalagahan o kayamanan ng simbahan, magkaroon ng ganito. Sunod po tayo, no? Sunod tayo. Sa Tagalog naman, yun ang pinakamahirap talaga kasi hindi sila, ika nga, Book of Gospel yun ng English, hindi sila napoproteksyonan, pero ang ginawa ko na lang, binalutan ko sila ng tela, gawa ordinaryo, at yun na lang gagamitin para magkaroon ng dangal. So katulad ko nito, ordinaryong balot lang po yan, pinadesign ko, pinaborda, para sa ganon, ang mismong Book of Gospel, pag ginamit, maganda. So yan po. Mapapansin niyo po kapag hinahawak, pag binubuksan ko po, ang aking kamay palaging nakasuporta, parang likod niya o yung pinaka-support nandun sa aking kamay. Hindi lang basta-basta. Ayan po. So ganun pa rin po, pagliligpit. Para hindi sila masira sa humidity, palaging may tela. Ngayon, maliban sa mga liturgical books na ito po, mainam no, sa isang parokya, merong mga references, lalong-lalo na sa pagdiriwang ng misa. Kaya sa akin po, nag-learn din po ako ng panahon para magkaroon ng mga references, lalo na kung wala doon sa ito po mga references na kailangan. Halimbawa, no, nandyan pong sacristy manual. Ito po ay ceremonial for bishops, old rite po yan sa Tridentine, at ito naman ceremonial for bishops and new rite. So lahat po ito, tinago ko po as reference po yan. So siguro po ay dito na magtatapos ang aking maiksing paliwanag, paano natin pangalagaan ang mga aklat. Nawa po sa susunod na Lunes, sundan niyo po ako, samahan niyo po ako para sa isa namang paliwanag sa pagpapangalaga ng aking mga kagamitan sa simbahan. So, pansamantala po ako nagpapaalam sa inyong lahat. Ako po si Reverend Father Mark Sese. God bless po at maraming salamat sa inyong pakikiisa.